Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, rate at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag mong puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Hello, hello! Yo, yo, yo. Meron na naman tayo sa ating bagong episode. At itong episode na to, um, pag-uusapan natin ay tungkol lang naman sa flex culture na tinatawag. Yan. Sana maging interesting tong topic na to. Mm. So, pag-usapan natin yan after unnecessary OBB. Alam kong may jowa na siya. Pinabayaan na nila ako. Gagi Podcast. Podcast. Gagi Podcast. Gago pa ako. Malamang. At heto na naman tayo mga Gaginatics. Welcome to Gagi Podcast with Linus. And I'm Toshi. Yan. So, on this episode, naisip ko lang, napansin ko lang, lahat na lang may flex sa life. So, may bagong sapatos, may bagong jowa, o bagong healing sa Siargao. Di ba pag Sino yun? nag-healing daw, kailangan pumunta ng Siargao, kailangan pumunta ng Boracay. Tang-inang healing yan ang mahal. Healing sa sarili pero grabing sakit sa bulsa. Aha. Parang ano daw yan, parang may memo na pag walang post, wala kang progress. Di ba? Required. Parang ganun. Ganun di ba pag flex culture Mm. na lahat pineflex mo kasi pag wala kang pinost, wala kang progress. Like, okay. Pero ang tanong ba, Mm. flex ba yan or facts? Like, legit ba talaga yan or facade lang? Diba? Mm. Yun lang. Yan yung Para sa dapat Toshi. alamin. Yep. Para sa Toshi, ano ba yung flexing? Ang flexing para sa akin kasi yan yung yung unnecessary. Well, din naman kasi natin pwedeng sabihin necessary siya kasi kung iisipin, hindi mo naman talaga kailangan na gawin. Pero parang ipapakita mo sa group of audience na Mhm. yung isang bagay na nagkaroon ka or you received na may natanggap ka. For example ako, siyempre mahilig akong mangolekta ng sapatos. Yun yung naging Mhm. kahiligan ko. Pag ako may So, bagong bili talagang sapatos, flex ko. Ito man, mandatory mhm. flexing na pipicturean ko, tapos ganyan. Yun. So, mga gaganatics, yung flexing ay kung ano yung kinahiligan mo, kung ano yung na-achieve mo, fineflex mo. Parang Mm. ganun. Ganun siya. So, yun pa lang yung word na flexing. Right? Flexing. Yeah. Yan. Nag-gym siya, fineflex niya yung muscle niya. Parang ganun lang yun. Mm. So, masama ba, Toshi, mag-flex o depende sa intention? Dep para sa akin yan, depende yan sa intention. May necessary na rason sa pagfi-flex at may din naman, may sabihin na nating nakakainis na na tipo ng pagfi-flex. Parang lagi-lagi na lang, Hmm. ito na lang, lagi na lang ito pinopost dahil ba may pera ka na? Or ganito yan, nagiging masama lang yung pag-flex. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, pag paulit-ulit na yung flex mo, I think, oo, pag paulit-ulit yung flex Mm. mo, masama yun. Kung Mm. same lang, same thing, every time, ganon, masama yun. Pero kung Oo. something achievement, something um inspirational
siguro hindi naman masamang flex, 'di ba? Oo. Kasi ako ngayon, eto flex talaga 'to. Eto yung flexing para sa akin. Pokemon cards. Yan, Flexing yan, 'yun. yan, yan. Flexing na masama 'yun kasi parang inaano ko na, "Oh, meron akong card na ganito, mamahalin. Wala ka. Meron akong card na ganito, mamahalin. Wala ka." Gano'n. That's flexing. Ganito. Yeah. That's flexing na masama. Pero yung flexing na para sa akin yung flexing na yung katulad ng fine-flex ko yung weight loss journey ko. Pino-post ko siya ngayon Mm. just to inspire. Na fine-flex ko Oo. na yung mga nagsasabi na hindi ko kaya, well, pinapakita ko sa kanila na Oo. You're proving them wrong. ayap. Yun yung tinatawag na maganda, yung may intention akong maganda na hindi lahat ng katulad ko na obese ay hopeless na pumayat. Mm. May chance pa na pumayat. It's a matter of time at in proper diet. Yun lang naman yun. Ganon yung flex, 'di ba? Ikaw, Toshi, like Mm. ano yung healthy flex mo? Like sharing your milestone, parang ganon. Ang healthy flex ko nun nung ano talaga, nung nakita ko na yung progress ko nun nung naggi-gym pa ako na active ako. Mhm. Kasi 'di ba, Kois, nung dati talaga, super, super payat ko. Oo, super As payat. in, na ano, tanda ko pa nga nun yung ano, yung kilo ko. Kasi, syempre, inoobserbahan ko yung bigat Ilan ko ka nun. dati? Bago ako nag-start, 45, Tas ngayon, 63. Dave! Pero okay na yun kasi matangkad ka. Pangit naman kasi talagang payat ka. Pero Mm. ngayon okay na. Pero yung anong na-improve dun? Na-improve mo dun sa paggi-gym mo? Na-improve dun yung ano, yung discipline ko sa pagkakain, saka yung ano, yung mindset na dati talaga pag ano, kahit anong oras na lang ako nagigising, mga gano'n-gano'n. Ngayon, na-develop ko yung ano, may time talaga ako na gigising ako na mga 4:30 ganyan para mag-exercise muna. Mhm. Oh, that's good. Alam niyo, Gaginatics, 'pag binibigyan niyo yung sarili niyo ng time, yung sarili niyo ng time para mag-exercise or something, at least 30 minutes, it means you love your health. Kahit ano lang, 30 minutes lang, solve na yun. Yup. Kasi ganito yun, ako naman, about health din. Ngayon, ako nasa process pa ako, nasa progress pa ako. So, minsan talaga meron tayong tinatawag na downside niyan, which is tatamarin ka. Pero normal yun kasi tao tayo. Pero at the end of the day, kung alam mo na sa sarili mo na ang goal mo ay mag-lose ng weight, syempre yun ang tinatawag na balanced diet. Kailangan ang ginagawa ko is walking lang talaga, mga Gaginatics. So, Hmm. ang ginagawa ko talaga, lagi lang ako naglalakad. Kung kunyari papunta ako sa isang lugar na kaya naman lakarin, para sa akin kaya kong lakarin 30 minutes. Kayang lakarin yon, maglalakad ako. 'Pag siyempre kung more than, kung abot ng isang oras, magsasakay ako, parang gano'n. Pero kung 30 minutes walk lang naman, why not maglakad, 'di ba? Sayang yung 30 minutes. Ilang steps din 'yan. At least, mga Gaginatics, totoo yung nasa TV na at least 10,000 steps per day. Mm. At least, totoo 'yun. Totoo yung information 'yun. Kasi, within within 10,000 nagbu-burn ka rin ng calories. Siguro within ang 10,000 ay at least 500 calories yata nabu-burn mo sa lahat ng moving mo, paglalakad mo or paggalaw mo. So, mga Gaginatics, gawin niyo 'yun. Kung may malapit lang, kung kaya niyo lang lakarin 30 minutes walk,
lakarin niyo na, huwag na kayong sumakay. It depends din naman sa situation. Paano kung umuulan? Paano kung, ah, masamang masamang nararamdaman, siyempre sasakay ka na lang, 'di ba, instead of ano, 'yun lang naman. At para sa akin nagiging toxic lang naman 'yun talaga kasi nga yung ang flexing kasi nga 'yun nga, ulitin ko ulit, kasi gusto mo lang mag-brag, kasi gusto mo lang ipakita sa kanila na, "Ay meron akong ganito, wala ka." Iba yung ano, eh, yung iba yung may napunta akong ganito kasi pinaghirapan ko. Sa Mm. sa meron akong ganito, ikaw wala ka, gano'n 'di ba? Oo. 'Di ba ang Nasa laki ng intensyon na din kasi talaga. depende sa intensyon ng tao na, ako nakakain ako ng ganito, ikaw hindi. Sa Mm. gus ako kumakain ako ng ganito Kasi kasi pinaghirapan ko yung ano. iyon. Sobrang laki 'di ba mga gaginatics. Ngayon maano niyo maisip niyo, "Uy, oo nga 'no, tama nga 'no." Kailan para sa'kin flexing is, ah, para sa'kin masama yung flexing 'pag more on, hindi ko sasabihin in general, eh. Ay, hindi ko Mm. sasabihin in specific na ano. More on ano kasi ang flexing na masama, more on material things, Oo. yeah, 'di ba? Pero yung flexing na maganda, na good intention is more on result Oo, progress kumbaga result and nung progress mo sa ano, sa sarili mo. yep. Yun yung magandang i-flex, 'di ba? Progress, hindi yung material things na ano. Pero kung ano din naman kasi 'di ba, Kuis, sabihin natin kung sa material things magfe-flex, paano kung pinaghirapan naman na talaga niya yun, makuha yung pera para mabili yung bagay na yun? Oo. Hmm. Siguro Tapos yun okey lang, pero 'pag yung ano na, meron akong ganito, pagyayabang ko yung ganito, ganyan, ganyan, easy money, gano'n, gano'n, parang iba yun, networking yun. open-minded ka ba, boss? Oo. Ito pa, mga gaginatics, hindi lahat nagtatagaytay may sasakyan. 'Yan, Minsan minsan naka-Grab lang. 'yan. Yeah, ayun. Ikaw naman, bakit ang lakas ng hatak ng mga branded sa'yo? Hindi naman sa'yo, Hmm, in general. Bakit ang oo, lakas manghatak ng mga branded na gamit? para sa Para sa akin? para sa'yo, bakit malakas? 'Pag alam mo naman na kasi talaga ang resulta or yung quality na makukuha mo kasi 'pag branded. 'Pag branded alam mo na matibay, mapagkakatiwalaan yung quality, talaga like top notch mga gano'n. Pero meron din naman kasi talaga na times na, oo, branded tapos 'pag kinumpara mo dun sa, sabihin na nating cheaper alternative, halos Mhm. parehas lang din naman. Kumbaga ang binabayaran mo na lang talaga ta's saka yung binibili mo na lang talaga is yung pangalan, yung brand na lang talaga. Oo. Para sa'kin malakas yung hatak ng branded kasi nga una-una sinusuot ng mga celebrity, Hmm, 'di ba? Kasi yung 'pag celebrity 'yan, 'pag sinuot 'yan ng celebrity, tapos sabi mo, "'Pag nasuot ko 'yan or 'pag nakuha ko 'yan, ay kung pagkikwento. anong like sikat na rin ba? Sikat na feeling mo sisikat ka rin Oo, parang gano'n. Feeling mo pag-uusapan ka, which is yeah, that's para sa'kin brand ako kasi lumaki ko ng hindi ano, ang mga gamit ko hindi branded. mm, Class A, kung hindi naman, local lang. mm, So, never mo akong mapapabili ng branded na mamahalin. Like Nike is okay, mm, 'di na siya mahal. Mga Adidas is okay, ganyan na brands. Pero kung, pupunta tayo sa ano ng LV,
mga ganyan. Nasa realm na ng designer clothing, mga ganun. I don't think so that it's worth it. Yun na, Pass na lang po. which is ba ito yung sunod na katanungan, Toshi, na may mga tao bang ginagawang sukatan ng worth yung gamit, Ay, madami na yan, quiz. 'di ba? Kalat na yan. Mhm. Di maiwasan. Kumbaga, tinatawag na lang namin na, mga ganon, tinatawag na lang namin mga cloud chasers. Kumbaga. See? May tawag na sa Pinas. Kasi Kasi, sige, Toshi. kasi naman, kung iisipin mo, ba't mo kailangan na, sangkapin yung sarili mo na ganon? I mean, kung afford mo, tapos sabihin na natin, oo nga, afford mo. Pero yung purpose mo na gamitin mo yun is para magyabang ang Tama. So, ako rin, diyan na kasi yung b- ito na yung pagsisimulan ng bragging eh. Flexing na ng masamang flexing na to eh. Naging toxic na. Kasi hindi la pag may gamit kang gano'n, akala mo you belong sa matataas, 'di ba? But you're not. Sabihin na nating pinaghirapan mo. Oo nga, pinaghirapan mo. Pero yung gamit na ba yan? Gagamitin mo ba yan? mm In your everyday life or pang-flex mo lang? Yun. Ang biga. Eto ha, yung gamit na ba yan, kunyari nagtatrabaho ako sa construction, yung gamit na ba Mm. yan ay magagamit mo araw-araw o gagamitin mo lang siya tuwing may occasion? Oo. Which is, wala akong gamit na na itong gamit na to, naka-reserve lang to para sa occasion. Mm. Siguro kung may occasion, yun yung favorite kong damit or something. Ganun lang. Oo. Pero hindi yung, eto, I'm just gonna use this kasi pag may occasion. Ugaling Siyempre, lang ko isa. flexing. Ugaling Pilipino lang naman eh. Oo. Pag may bisita, ilabas mo yung mga maayos na baso, mga maayos na pinggan. Tapos pag kayo na lang gagamitin na baso, yung dati, yung basyong cup ng cup noodles. Aha. Yun na Tama. lang. 'Di ba? Pero nga nun, ang nakakatawa eh. Um, may nag-post doon na may iPhone na 17 na ako. Tapos yung background niya, yung bedroom niya, ang Ah. bedroom niya ay karton. Ah. Karton na lang. Tapos gano'n. As in, nakakatawa. Nakakatawa. Ano siya? Um, alam kong joke siya. Ah. Pero that's the reality. Mm. Pag gusto mo mag-flex, di ba? Yun. Paano kung nagfe-flex ka ng success pero utang lahat? Sa tingin mo? Sa tingin Paano? mo, paano kung nagfe-flex ka ng success mo Mm. pero pala utang lang pala yun? Inutang mo lang. Parang naman nun. Kumbaga, you're building this facade sa madaming tao na Mhm. afford mo to, ganito ganyan. Kaya ko tong bilihin, ganito ganyan. Pero deep inside, lubog na lubog ka na pala sa Oo, 'di ba? Pero ito naman yung positive side ng gano'n. Nag-flex ka ng success puro utang. Oo nga, umutang ka. Mm. Eto, nangyayari lang 'to 'pag nagbi-business. Mm. 'Pag may business ka, kailangan wala kang pera, pero may idea ka, Mm. gusto mo umutang ka. Pero once na nag-success ka do'n sa mo, okey lang naman na sabihin mo na, Yun, satisfying pa. "Success ako dito." Umutang ako, oo. Pe Mm. pero nabayaran ko dahil nga success. Nag-success Mm. yung business ko. So, okey naman yun, 'di ba? Oo. Pero alam mo ba na, hindi ko alam kung Mm. flex or facts ba yung pag-utang
siya ng nakabili ng LV. Pero para sa akin iba yung ibig sabihin ng LV. Oh, ano yun? LV, it means loan verified. Sino yung mga dyan, naka-LV, naka-loan verified. Nag-loan lang ba? Tangina. 'Di ba parang, yan na nga, nangyayari 'to dati, 'di ko alam. Oo. May mga tao pa rin kasi talaga na yung mga kapos na binebenta nila yung debit card nila. Meron kasi nangyayari yun sa namin, dati nung nagwo-work pa ako sa Pinas. Nangyayari yun, sangla ATM na tinatawag. Pero yun naman, Mm. nangyayari kasi yun kasi kapos, kapos, kapos sila or may paglalaanan yung um, hiniram nilang pera, parang ganun. Pero wala pa ako nakitang nagsangla ng ATM para lang mag-flex ng gamit or Mm. wala pa ako nakitang nagsangla ng ATM para pumunta ng Disneyland, parang gano'n. So yun, para sa akin yung mga gano'n, okey lang din kasi pangangailangan yun. Hindi yun yung luho na tinatawag, hindi luho kundi pangangailangan. So yun, okey lang yun, pero please, sa mga naggaganon rin naman, 'wag niyo namang araw-araw, 'wag niyo namang porket nabayaran niyo na, uulit kayo. Mm. 'Wag naman, try to save kahit Mm. papaano Malulubog at paunti-unti lang. malulubog kayo niyan, Yep, eh. malulubog at malulubog kayo. Meron diyan, umutang para yung kasi yung pero yung inutang para lang ipambayad sa utang. Mm. Kung sa ano Ya ang umutang nagiging siya para kalabasan. lang ipambayad sa dun sa isang utang niya, Oo. gets May mo? tawag Parang na yun 'di ba? Ano, yung oo, tapal system. oo. Which is, alam mong may utang ka, mag-save ka para bayaran yung utang. Pero 'wag kang uutang ulit. 'Wag kang uutang Mm. kahit kanino Mas para mas lang safe bayaran yung pang utang na yun. solusyon yung ano, yung Yeah. mag-ipon ka para dun. Kasi 'pag kung iisipin mo, 'pag nag-ipon ka para mawala yun, mawawala na talaga yung problema mong yun na utang. Pero Okey 'pag lang, umutang ka para bayaran yung utang, nabayaran mo na yung unang utang, may isa ka pang mhm. utang na babayaran. 'Di ba parang pangit parang 'di naman nawala yung utang mo. Ganun lang din, nag-cycle lang. Tapos, tawag dito, okey lang din mga gaginatics na paunti-unting nababayaran kaysa naman umutang ka ulit sa iba, 'di ba? Ang pangit nun, 'di ba? Mm. So, eto naman, Toshi, may mga jowa ba na nagfe-flex ng relationship pero sa totoong buhay lagi silang nag-aaway? Yan ang di ko alam. Pero siguro, may Yung ano siguro, may couple eh, siguro diyan. Comment yung nga kayo parang, guys. oo, Comment nga kayo mga ka-Gaginatics yung kung may yung kung parang ganyan kayo. sa social media okey, Oo, pero in parang real life, perfect relationship sila, yep. social media. Yun yung Pero in brand, real yun yung life, flexing talaga ng relationship. Yung akala mo perfect sila, kasi nga sila talaga. nakita mo Marami nasa na beach. nangyari niyan, sa social media na akala mo Oo. sila, pero yung totoo pala hindi naman pala sila. Kahit sa mga celebrity nangyayari yan, 'di ba? Like, ano ba yun, flex ba yun o coping mechanism? Yung gano'n, yung ife-flex mo Oo. jowa mo or may nangyari na ba yun na nainggit ka dahil merong gano'ng parang perfect relationship na nakikita mo sa social Mm. media, gusto mo rin mag-jowa?
'Di ba? Para ano, nange-entice na lang ng ibang tao para mag-jowa. Gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Pero para sa akin kasi kung mag-aano ka ng gano'n na ife-flex mo sa social media na gano'n, parang ipapalabas mo sa ibang tao na ganito dapat ang relationship. Like, ito lang dapat, wala yung hindi mo pinapaano yung mga circumstances ng pag-aaway. Tas siguro lalabas ng mindset niyan 'pag nag-aaway hindi na healthy agad, hindi na mag-e-effort na ayusin, rekta, hiwalay, gano'n. Kailan ba, Toshi, mo nasasabing inspirational lang isang ano, inspirational yung isang pag-flex ng isang relationship? Kailan ba? Matatawag na inspirational yung pagfe-flex ng relationship kapag pinakita mo yung challenges na naharap niyo tapos na-overcome niyo pareho. Yun ang tunay na Yun. inspirational. Hindi yung parehas kayo naka-LV, Oo. Nakita mo, naka-Gucci na bag, naka-LV na damit. 'di ba? Iba yun. Iba yung sa tingin mo si yun ito, ewan ko kung yung iba mag-aano pa, pero katulad nga ni V saka ni Kong, sila talaga Mm, makikita mo yung pinagdaanan nila from rags to riches, parang gano'n. As in, nakaka-inspire kasi ngayon medyo ano na yung suot nila, branded na. Pero kasi mm. dahil yun sa success nila. Oo. As in, kitang-kita niyo naman dun ano, mga ka-Ginatics sa vlogs nila from start to kung saan na sila ngayon. Mm. Makita mo talaga yung hirap na dinanas nila nun. Pero Yung never sila sa nag-flex Oo. ng gamit like, LV na Hmm, ako, ganyan. Never silang nagganyan. mm. Like, oo, reregaluhan nila, Oo. mamahalin, pero well, success nila yun, eh. Yung Oo, tinatawag na nag-success sila, eh. yung pinakaunang ano, 'di ba, regalo ni Kong na LV na bag kay V ay kung tama yung pagkakaalala ko parang second hand niya atang nabili yun, eh. Hindi pa yun Mhm, yung galing mismo sa store kasi yun lang yung afford talaga niya ng budget niya. Pero at mhm, least nag-effort siya dun sa pinaghirapan niyang pera para mabigyan si V na kung anong gusto niyang ano, gamit. tama. Kaya yun nga, mga Gaginatics, minsan yung mga tahimik lang sa social media, yun yung solid. Mm, Walang kailangang patunayan, 'di ba? mm. 'Yan. And then ito naman, when it comes to social media pressure, nakaka-pressure ba kung puro success ang nakikita mo online? Oo, totoo yan. Oo, kasi, sabihin na nating, "Oh, yung business ko, um, nag-ano na gano'n na ako, naging milyonaryo na ako dahil sa business ko." Parang gano'n. Success. Marami kasing tinatawag na ano, tawag dito, puro success stories. Minsan, naisip mo na, "Oh my God, kailan din kaya ako success?" Unang-una, you're not cut in the same cloth. Iba yung story mo Mm, niya, iba rin ang magiging story mo, parang gano'n. So, 'wag mong isipin na kung ano yung ginawa niya yun din gagawin mo, right? Lahat oo. tayo may kanya-kanyang, pinagdadaanan sa buhay, and then yung success na yun, iba't iba rin yung success na naramdaman ng bawat isa. At nakaka-pressure talaga 'pag ano, 'pag puro success nakikita mo online. Pero it depends na yun, eh. 'Pag ikaw kasi nainggit ka, well, ano yun, tawag dun ay inggitira. Isa kang inggitira. Hindi kasi anong tawag dun, eh, well, alam niyo naman, Seven Deadly Sins, envy. Sana may ay may mga taong ganyan. Kasi tayo din naman Mm, na ano rin naman tayo naiinggit tayo sa mga success ng iba. Pero isipin na lang natin, iba kasi yung
pinagdaanan niya sa pinagdadaanan natin ngayon, Oo. right? Yun. Saka, paano mo babalansin yung pagiging proud sa sarili versus humble? Siguro 'pag siguro, para sa akin one flex is enough, eh, na Mhm. kunwari, I have achieved this honor through my hard work, ganyan-ganyan, one post, okey na yun. That's still sticking to the na with being humble. Pero siyempre yung caption mo din ayusin mo din dun na, Mhm. "Nakuha ko 'tong honor na 'to through my hard work and the support of my" ganyan-ganyan. Magpapasalamat ka sa kung ano man, lalo na sa nakakataas, Mhm. ganyan. Yun, yung balancing ah, yung sa pagiging humble. Eh, Mhm. paano naman kung ang ipo-post mo, "Na-achieve ko 'to, ganito, ganyan, ang galing-galing ko sobra." Parang parang So, ang over na. mhm. Parang ako rin sa pagpo-post ko sa social media, Mm, when tama na yung post mo na lang yung result. mm, 'Wag mo nang i-post yung ginagawa mo, parang gano'n. Kasi yun talaga yung nakakainis din, eh. Kunyari lagi mong pino-post, kumakain ako ngayon ng breast part chicken na walang seasonings, ganyan, ganyan. Wa 'Wag mo na ipakita mo na lang yung result. Like, at the end of the month, post mo, "Oh, ano bang nangyari? Ano bang nangyari dito? Oh, nag-gain ako ng konting weight. Bakit? Kasi ganito, ganyan." At least yun, alam nila na, ay, kaya pala siya nag-gain ng weight kasi, um, kumain sila ng Sangyup tapos mm, hindi nagbakasyon sila, kumain sila ng masarap, parang gano'n. So, hindi siya nakapag-exercise ulit. Pero yun yung parang in-update mo na, "Ay, oo nga 'no." Pero yung another part mo naman, back on mm, track kasi nga, yun na nga, ganyan-ganyan. Yun yung yung proud ka sa sarili mo pero not flexing it, 'di mm, ba? Iba kasi yung flex mo na, "Uy, ako nagda-diet ako ngayon, so kakainin ko ngayon mga Gagi Natics ay breast part chicken na mga walang seasoning, tapos yan. mag-aano lang ako ng broccoli, Magbabawas cauliflower." ako ng carbs. Ayun, tang-ina niyo mga hindi ganito kasi yan, don't skip carbs, bawasan Mm, niyo lang. Yun ang tama dun, don't skip carbs. Kailangan pa rin natin ng carbs sa katawan kasi yun yung nagbibigay ng energy sa'tin, yun lang naman. Anong takeaway mo dito about flexing? ang takeaway ko dito sa about sa flexing is, it's okay to flex small achievements, pero never forget where you came from. Keep your sabihin nating foot planted on the ground. Mhm. Keep your head up and stay humble. Kahit gaano kataas na maabot mo sa buhay, 'wag mong kalilimutan magpasalamat dun sa mga tao na sumuporta sa'yo at lalo na sa nakakataas. 'Yan. And then ako naman, ikaw Gagi, 'wag kang magpaka-fake kasi real talk, 'Yan, authenticity never goes out of style. yes. Yun lang naman. Toshi, reels mo yun, yung sa'yo at sa'kin. Sige, Tang-ina sige, niyo. sige. Minura. Totoo naman talaga, eh. Ganun like, Oo, hindi, tawag dito, mag-flex ka kung deserve mo. Pero mm. kung gusto mo lang ma-define, wag mo i-de-define yung sarili mo sa flex mo. Parang gano'n 'yan, Oo, 'di ba? And then, real flex is a peace of mind, not material mm. things. 'Di ba 'yun yung pinag-usapan natin kanina? Oo, So, alam niyo na Gaginatics, do'n lang tayo sa facts. oo. Saka would you really feel
fulfilled kapag yung fine-flex mo is hindi mo naman talaga ano tawag dito, pinaghirapan na bagay Mhm. or kumbaga parang ginagamit mo lang yung bagay na yun para sa clout. Yep. Andun So, ba talaga yung fulfillment? alam niyo na Gaginatics. So, yun nga, bago ka mag-post ng blessed, tanungin mo muna, flex ba ito or facts? Yeah. Hashtag. Yun na. Ngayon ko lang na ano na, bakit kaya flex or fact versus facts? Oo. Yun pala. Bago ka mag-post na kung ano-ano, flex ba tong post ko or Mm. ipapakita ko or facts na totoo talaga na ito pinaghirapan ko, right? Yun pala ibig sabihin nun. Sorry ngayon ko lang naalala. So ikaw, Toshi, may ano ka ba? Pro-promote or shout out? Ayun, so ipo-promote ko lang yung aking Facebook page, Toshi Art, and yung aking TikTok, Toshi Art 19. I'll be posting artworks soon. Kakapain ko lang muna yung tablet ko kasi di pa ako masyadong sanay kasi sanay ako dun sa luma kong tablet kasi yun nga namahinga na. Okay. Okay. So ako naman, syempre, this time nga, shoutout ko muna yung mag-ina ko. Yun. 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 Si Yaning, saka si Yana. And then yung dalawa naming cat, si Rocket, at yung baby na, bagong baby. Mm? May, Meron? kasi nagkaroon ng anak na si Rocket. Parang ganun. Oh. At ang pangalan niya ay, tinatawag namin Nebby, pero ang name na talaga ay Nebula. So, Ah, anong reference sa ginagamit ko? Guardians of the Guardians Galaxy. of the Galaxy. Oo, kasi si Rocket Raccoon, saka si Na si Nebula. Nebula. Ayan, Nebby. Tapos, yun lang, shoutout sa inyo. And Ilan yung then, kittens nila? so, apat dapat, namatay Mm, dalawa. Kasi mm. yung nag-alaga, hindi yung nag-alaga, yung asawa nung nag-alaga, Pinabaya. pinabayaan. Ayun lang. So, hindi naman yan pusang kalye, di ba? Oo. So, ganun. Nakalimutan ko anong breed nung mother. Mm. Something parang Angora. Ewan, parang ganun yung word. Malapit Oo. dun sa word na yon. Parang ganun. Pero orange yun. So, si Nebby ay Mm. pinaghalong orange, black, white, ganun, ganun kulay niya. So, colorful. Kaya naisip ko parang Nebula na lang since babae Haba-haba naman. pa naman ng balahibo ni Rocket. Oo nga. Yun. So, yun nga, shoutout sa inyo. And then, Mm. shoutout ko rin, taga Bicol Podcast. Teen Yun, Bon. yun. Uy, hello sa baby. Kay Baby Z. Yeah. Hello sa baby nyo, si Baby Z. Ayan, nakalimutan ko. What's up sa inyo, What's Kuya up? Bon? And then, si Christoph and sa family niya. Shoutout din Mm. sa inyo. Siyempre, huwag na rin kalimutan, The Original Podcast. Spatan nyo yun kay Martina. Hindi yun yung tunay niyang pangalan, pero ayaw niya kasing paalam na siya yun. Kaya ganun. Kaya Martina ang tawag ko sa kanya. Yan. And then, shoutout ko rin, syempre, Pinoy Memeology Podcast kay um, Kwan at sa family niya. Syempre, kay Cancer PH at kay Jowa PH. Tawag niya sa kasi si Cancer PH ay hindi nagpapakilala. Kaya Cancer PH, tas ang tawag niya sa asawa niya ay Jowa PH. Yun, ganun. And then si Lawrence din, di ko, wala akong, shoutout na lang sa family niya kasi wala pa siyang jowa. Ay! Yun, Hanapan, at syempre hanapan, kay hanapan. tama, hanapan natin yan. Yan. Pero meron naman daw siya, dahil may 300 siya, dahil may 300 siya, kaya nakakaraos siya. Okay.
Yan ang tinatawag na Calamba Laguna, bitch. At syempre kay Tito Phil and sa Ayan. family niya. Yun. Yun. Sana po ay wag kayong masyadong magpapekto kay Val Matubang. Mm. Kasi taga-diet yun eh. Si Tito Phil. So, yun. At malapit lang siya. Kanina Val Matubang. Ay, shit. Tanginang Val Matubang yan. Well, that's it. And then, ano pa nga ba? Syempre, bago nating friends dyan sa Popo Live app, kung gusto niyo kaming mapakinggan sa Popo Live, kung ano-ano lang, kantahan, kwentuhan, yun, maganda dun. At mag-gift na rin kayo, syempre, sa mga kasama natin dyan. At ang pangalan ko po, magkakaroon na ako ng, tawag dito, AKA, on the next episodes. At ipapakilala ko sa inyo ang aking Popo Live na pangalan. So, yun lang. Wow. Kakaroon ako ng screen name. Syempre hindi lang si Toshi ang dapat may screen name. Dapat meron din ako. Diba? Yeah. Yun. At yun lang mga Aginatics. Ito ulit, si Linus. At ako naman si Toshi. Nagsasabing, sayonara! Bye-bye! Bye! Gago pa ako. Malamang.